Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Isang maulang hapon, oras ganap na alas 4:09. Alam mo kung ano ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa mga baryo. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay Mayor Deo Macalma sa DILG sa DZRH Break Time. Isang maulang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay Miyerkules, August 28 at welcome sa nagbabalik na DILG sa DZRH sa Break Time. May maswerte ang hapon natin ngayon dahil maliban sa akin ay makasama natin sa programa ang kalihim ng Department of Interior and Local Government, si Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. Magandang hapon, Secretary, sir. Yes, Lakay. Talagang malamig nga. Magandang hapon, Lakay. Magandang hapon, Pilipinas. At sa lahat po na nakikinig at nanonood on air at online. Ang DILG po ay inyong makakasama dito sa DZRH Break Time upang mas mailapit po ang ahensya sa publiko pagdating sa pagbibigay ng serbisyo. Dahil ang DILG po ay matino, mahusay at maaasahan na handang paglingkuran at palangalagaan ang ating mga mamamayan. At bilang bahagi po naman sa pinalawak na paghatid ng mga balita at serbisyo, ang DZRH po ay live ninyong mapapanood sa DZRH News sa Facebook page, DZRH News sa television sa YouTube, at siyempre sa aming website, dzrhnews.com.ph, at sa cable channels nationwide. Para naman po sa inyong mga katanungan, mga naisidulog sa ahensya o mga suhestyon, tayo po ay naka-live at mapapanood po sa DILG Philippines official Facebook page. At bago natin kausapin at tanungin ang ating butihing sekretary ng DILG, mabigyan sa mga marami at maiinit na issue ngayon. Pero bago natin pag-usapan yan, Secretary, tumuha na tayo sa ating latest happenings at action sa DILG, Secretary, sir. At maulan nga at narito muna ang ating mga balita at aksyon. Abay, hindi titigil ang Philippine National Police sa paggalugad sa Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao City hanggat hindi nakita at naresto si Pastor Apollo Kibuloy. Ito ang sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo sa kabila ng temporary protection order na inilabas ng Davao City RTC Judge na si Judge Mario Duabes ng RTC Branch 15. Ayon kay Colonel Fardo, malino sa utos na tanging ang pagharang sa malagusan at pagbarikada lamang ng pulis ang ipinatigil ng korte. Kaugnay ito, huminga ng ang DILG sa korte ng paglilinaw sa nasabing order dahil operasyon ng pulisya at mga barikada ay alinsunod din sa arrest warrant na utos din ng korte. At hindi naman ito nagdudulot ng mga banta sa buhay, kalayaan o seguridad ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Alam mo, kasamang Deo, may bagong development dyan. Siguro talakayin natin mamaya, yes, na sir, hindi na kami magpa-file ng clarificatory question pagkatapos mag-usap ng aming abogado at ng Office of the Solicitor General
Ito po ang abogado ng DILG, kasama na po ng mga kapulisyan. Pati ako nakademanda rito eh. Wow. So, imbes ay magpa-file kami ng tinatawag na manifestation in court at magpa-file kami ng certiorari sa Court of Appeals. I-discuss natin yan mamaya Sige po. o ngayon na? Mag-news muna tayo, Secretary. Mag-news muna Sir. tayo. Okay. Ayan, bitin muna tayo ng konti. Okay. Habang naman nagkaroon na ng linaw kung paano nakalabas ng Pilipinas ang sinibak na alkalde ng Bambantarlac na si Alice Goo at ang kanyang mga kapatid na sina Sheila at Wesley Goo. Sa pagharap ni Sheila sa Senado, iditalye nito kung paano sila nakatakas sakay ng 3 magkakaibang bangka. Isa rito ay malaking bangka para makarating sa Malaysia. Bago ito, sinabi ni Sheila na isang banang sumundo sa kanila sa kanilang farm at bumiyahe mula hapunan hanggang hating gabi. Samantala, sa iba pang balita, dumalo naman ang mahigit na 3,000 local executives sa kauna-unahang local governance summit na isinagawa ng Department of Interior and Local Government. Katuwang ang Union of Local Authorities of the Philippines, ULAP, nitong Agosto 23 at 24 sa PICC sa Pasay City. Sa temang LGU sa Bagong Pilipinas, Smart, Resilient, Driven, layunin ng summit na lalo pang mapahusay at mapalakas ang kalidad ng serbisyo na binibigay ng mga lokal na pamahalaan sa ating mga mamamayan. At siyempre naging panawing pandangal sa LG Summit ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dumalo rin sa naturang summit sina Senate President Francis Chis Escudero at ULAP President Dakila Carlo Cua. At katuwang ng DILG sa pag-oorganisa ng summit ang United Nations Resident Coordinators Office o World Bank GIZ, United Nations Development Program, maging ang United States Agency for International Development, at daming kasama, pati ang United Nations Children's Fund at United Nations Human Settlements Program. Inaasahang mas magiging maigting ang kampanya laban sa illegal na droga sa Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela o Kamanava matapos ang paglatag ng programang Revitalize Police sa barangay sa nasabing mga lugar. Ang programa na kaakibat ng Buhay Ingatan, Droga Ayawan ay ikakasasa sa hindi bababang sa 25% o 25% ng mga barangay sa Kamanava. Samantala, 13 naman ang nasipagtapos sa Community-Based Drug Rehabilitation Program ng Caloocan LGU at 10 estudyante mula sa University of Caloocan City ang kasabay ding binigyan ng mga tablet na magagamit nila sa inilatag na programa. Pinangunahan po natin ng DILG ang bida sa tamang nutrition program kung saan 200 na mag-iina at kanilang mga anak ang naging benepisyaryo ng feeding program. Pinagkaloob din sila ng food pack na handog ng Bureau of Fire Protection, Manila Fire District at San Miguel Corporation. Samantala, nakatakdang ilunsad ang online sexual abuse and exploitation of children Tri-City Justice Zone ngayong darating na September 3, 2024. Abay, bago ito. Ito ay sa panguna ng Justice Sector Coordinating Council na binubuo ng Supreme Court, Department of Justice at maging ang DILG. Ang Tri-City Justice Zone ay kinabibilangan ng Cagayan de Oro City, Iligan City at Osami City na aktibo sa mga anti-OSIC operations at OSIC convictions. Ang Tri-City ang magiging ika-14 hanggang ika-16 na Justice Zone sa bansa. At sa kasalukuyan ay 13 Justice Zones na ang nailunsad sa buong bansa.
At yan ay ilan lamang sa ating mga mainit na balita ngayon. At siyempre mas mainit ang ating talakayan. Mamaya ay mismo sa ating DILG Secretary malalaman natin ano ang update dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Talaga bang hindi tatantanan hanggat hindi na isa-serve ang arrest warrant sa controversial na Pastor Kibuloy? At siyempre, hindi kompleto ang ating balitaan. Kung hindi po natin mapag-usapan kung ano na ang latest naman sa pagtakas ng controversial na dating mayor ng Bamban, Tarlac, si dating Mayor Alice Guo. Nako, huwag po kayong alis mahabigan dahil mainit ating talakayan. At binubulong sa akin ng secretary kanina marami daw siyang ihahayag ngayon dito sa ating programa dito sa DILG sa DZRH Break Time. Relax lang po kayo, ha? At kami ni Secretary Benhar Abalos ay magbabalik po dito sa ating palatuntunang DILG sa DZRH Break Time. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. In this new age of good governance, the SGLG remains steadfast in its mandate of advancing the matapat at mahusay brand of local governance. Strong, unwavering, resilient. The SEAL is an institutionalized incentive, honor, and recognition program to boost the LGU's drive for progress and better performance. Quality service delivery, adherence to good governance principles, commitment to the general supervisory mandate, and dedication to meaningful and transformative results. These are the marks of an SGLG certified LGU. Ipagpatuloy natin ang tapat at mahusay na pamahalaang lokal para sa pagbabago at patuloy na pag-unlad. One nation, one vision, one seal. The seal of good local governance. Ng hapon, kasama ang mga tagapagbigay serbisyo publiko, Lakay Deo Macalma at DILG Secretary Benhur Abalos. DILG sa DZRH Break Time. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. It's been raining in Manila and Mexico. Balik po tayo mahabigan sa DILG sa DZRH Break Time. At kasama pa rin natin ang DILG Secretary Benhar Abalos. Naku, marami tayong lilinawin kay Secretary Abalos. Unahin ko na, Secretary Sir. Ayan, paki-explain nga kung ano ang effect nitong inisyu ni Judge Mario Duabes ng Davao RTC Branch 15. Yung bang temporary protection order. Ayan, ano ba ang sakop nito, lawak, Secretary Sir? Kasi sabi ng mga members, dapat itigil na raw ang paggalugad ng PNP sa loob ng kanilang compound sa Davao City. Hanggang ano ang sakop nitong temporary protection order ng Judge Duabes, Secretary Sir? Okay, ito po ay final ng isang judge, ang pangalan niya Judge Mario Duabes ng RTC Branch 15, no? Inililinaw ko, ang tawag dito ay temporary protection order. Ibig sabihin pansamantala na proteksyon na in order, no? Pansamantalang proteksyon. So, ito lang po, kung pwedeng basahin ko lang kasamang Please, Deo, Secretary, sir. ito mismo yung aktual na desisyon. Hence, this court, under the current situation, sees the urgency to direct the PNP 11 to immediately cease and desist from any act or omission that threatens the life, liberty, or security as well as the properties of the petitioners. Tatagulugin ko lang kasamang Deo, Sige ha, para po, mas para maunawaan. maliwanag. Yeah. Dahil dito, ang korting ito, dahil sa nangyaring sitwasyon, ay nakikita na kinakailangan kaagad idirekta ang PNP number 11 na agad-agad ay huminto to cease and desist, no? Huminto kaagad from any act or omission na gawin ng anumang akto o omisyon
na magte-threaten, no, ng buhay, ng kalayaan at ng seguridad. Ganun na rin ng mga ari-arian ng mga petitioner. So yun, it's for the life, liberty, to protect, para proteksyonan. The PNP 11 is hereby ordered to remove all forms of barricades, barriers, or blockades that bar the access to and from the subject compound and hinder petitioners' religious, academic, proprietary rights and the pursuit thereof by its officers and members within the surrounding premises. Ang sinasabi po ito, no, sa ating mga kababayan na ang PNP number 11 ay inorderan na tanggalin lahat ng barikada, lahat ng barrier, ng blockade, no, na nagbabar ng access, no, dito papunta at pabalik ng compound at naapektuhan ng petitioners o hinder the petitioners right to religious, academic and proprietary rights at ang pag-pursuit nila po rito sa kanilang mga opisyales at mga miyembro sa lugar. Ngayon, so kung titignan mo rito, kasamang Deo, walang sinasabing ihinto mo ang operasyon laban kay Pastor Kibuloy. Ayan, Wala, klaro po yan. No? So kung anong hindi sinabi, ibig sabihin tuloy mo lang. So lilinawin ko sa mga kasama po natin, sa mga nasa Davao po ngayon, yung ating pong tinatawag na warrant of arrest, ito po ay tuloy-tuloy. Tandaan po natin, itong isang branch at itong isang branch, pantay lang yan. Ang pwede mag-utos dyan, yung mas mataas, yung Court of Appeals. So itong branch na ito, dalawang branch ng Pasig at ng Davao, naghain po ng tinatawag na warrant of arrest kay Pastor Kibuloy dahil siya'y natalo sa baba sa fiscal's office. No? Naging people of the Philippines na yan. Ang kalaban ni Pastor ay ang mamamayan ng Pilipinas. At dahil dito, inisyuhan siya ng warrant para umapir sa husgado. No? So, ang tanong, sino mananaig? Eto o eto? No? Pero hindi na kailangan pang maano ito dahil klarong-klaro dito at walang nakalagay na dapat ipahinto. No? Ultimo itong si Judge Daves, talagang hindi hininto. Ngunit, ito naman ang katanungan at ito yung importanteng anuhin natin. Yung sinasabi niyang tanggalin ang mga blockade, tanggalin ang mga barriers, etc. etc. So, pinag-aralan po namin ito dahil ako mismo ay ang nakademanda dito. No? Tawag dito Street of Amparo. Ako, si Chief Marbil at ang PNP. So, nag-usap po ang aming abogado ay ang Office of the Solicitor General. So, nag-usap po yung aming kanina ADSGs. At etong natuklasan namin kasamang Deo, no? Na nung palang Mayo ay may isang kaso sa Davao na kasama rin si Kibuloy na kalaban si Secretary Remulla ng Department of Justice. Anong kaso yan na Secretary Abalos, sir? Hindi ko na maano kung ano ito, pero si Secretary Remulla noon ay humingi ng change of venue. Ibig sabihin po ng change of venue, ililipat ang hearing from Davao dito po sa Maynila, yun ang request. At ito'y kinatigan ng Korte Suprema. Okay. At babayaan yung basahin ko. Ito po ay mismo, no, yung nasa Supreme Court. Makikita nyo sa website ng Supreme Court. Ang petsa nito is May 28, 2024. Ito po ang sinasabi niya. So, ang hinihingi po nila ay ilipat ito dahil daw si Pastor Kibuloy ay napaka impluwensyang tao. At ito ang sabi mismo ng Supreme Court. In the case number 24-04-29 RTC, the transfer of venue of criminal case, the court found compelling reasons to justify the transfer of venue as the case involved public interest with the accused, a well-known religious leader, being influential in the area. As this could cause local biases and a strong possibility that witnesses cannot freely testify due to fear and influence of the accused. The court found it prudent and judicious to order the transfer of the cases to Quezon City. Ang sinasabi po rito, ang sabi ng Korte Suprema, na nakita nila ang mga rason upang ma-justify nga ang paglipat nito dahil ito'y public interest po, interest ng publiko importante. Kasi ang akusado daw ay isang well-known, kakilalang religious leader at malaki ang impluwensya niya sa lugar. At dahil dito, ito'y baka magkaroon ng biasness, no? At malaking posibilidad na ang mga testigo raw ay hindi freely mag-testify
no, dahil baka sa takot o sa impluwensya ng akusado. So ang sabi ng Korte Suprema, dapat lamang ipalipat natin sa Quezon City. Pero ito importante rito ha. Ito sinabi niya, the court further directed the judges in Davao City and in other stations in Mindanao where future related cases involving Kibuloy and his co-accused may be filed to motu proprio, order the transmittal of the records to the Office of the Clerk of Court of the RTC Quezon City and Metropolitan Trial Court Quezon City as the case may be. Sinasabi rito, ang Korte Suprema ay dinedirekta lahat ng West sa Davao at iba pang nakaistasyon sa Mindanao na ang future, no, ang mga susunod pang mga kaso na related kay Pastor Kibuloy at ang kanyang mga co-accused na pwedeng i-file ay automatic, motu proprio, ilipat kagad ang record to the Office of the Clerk of Court ng Quezon City, the Metropolitan Trial Court, Quezon City as the case may be. Ngayon, with this development, Deo, at sa ating mga nakikinig, lumalabas dito na yung order ng judge ay walang bisa. No? I mean, it could be na it could even be cited for contempt by the court, by the Supreme Court, dahil bakit niya nilabag ito? No, dahil dito nag-file kami ng manifestation kanina, ang Office of the Solicitor General, no? Ang sinasabi namin ay minatawag tayong judicial notice. Ang ibig sabihin ng judicial notice is that yung notice na binigay ng Korte Suprema dito sa desisyon, dapat malaman ng buong judges po yan sa lugar na yan at dapat sumunod sila rito. Number one, bakit hindi siya sumunod dito? Pangalawa, na-violate tuloy ang due process namin ng kapulisyahan dahil yung hearing nito, dahil sinasabi nga dito sa ng Korte Suprema, ma-impluwensya sa lugar na yon, baka magkaroon ng biasness at baka matakot ang mga no? So, na-violate ang due process nito. So, itong court na to is defying the Supreme Court order. Hindi niya po sinusunod. So, unang-una, ang ginawa po namin kanina, ang OSG ay nag-file ng urgent manifestation. Ito po isang proseso na nagmamanifest ka, sinasabi mo sa korte itong posisyon mo. At pangalawa, maghahain din na tinatawag na certiorari to nullify this temporary protective order due to lack of jurisdiction. Wow. So yun po isusunod po namin. So anong kakasamba si Judge Mario Duabes, Secretary Sir? Well, nasa Korte Suprema na po iyon kung anong hakbang ang gagawin nila dahil malinaw na merong talagang order, no, na lahat ng kaso involving Kibuloy ay kaagad-agad ilipat sa Maynila. No? Klaro po iyan at mukhang hindi po nasunod ito at nag-order pa. Alam mo, Secretary Sir, ayan, kayo mga abogado, alam nyo ito. Pero sa mga ordinaryong mga mamay, mga laymen, medyo nagkalituan ng konti dun sa temporary protection order. Inakala temporary restraining order na marami, na pinipigilan yung pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi po iyon ang ibig sabihin ng temporary protection order. Well, tama ka kasamang Deo, no? At alam mo, napaka-importante nito lalo na sa mga kababayan natin sa Davao na nandiyan po ngayon. Sana maunawaan po natin maigi dahil any kind of misinformation, kung minsan dyan na magdudulot ng hindi pagkakaunawaan at kung hindi pagkakaunawaan, mag-iinitan na wala naman dapat maging base ito. So, sana maunawaan ng bawat isa ang order ng judge. Ang order ng judge na kine-question pa rin namin, no? Ang order niya ay yun lamang tungkol sa barikada. Wala siyang sinasabi tungkol dito sa pagtutuloy ng pagtutugis o pagbibigay ng warrant of arrest labang kay Pastor Kibuloy. Tuloy-tuloy pa rin po yun. Secretary Abalot, sir, ayan, mula sa legal issue, lipat tayo sa police operation. Bakit hindi mahuli-huli ang Pastor Kibuloy? Marami nga ba mga secret doors doon? Secret na lagusan? Sabi nga ng aking bubit, parang ala James Bond daw, yung mga lagusan sa basement, sa bunker o sa underground, Secretary. Well, ano pa ang report ninyo? Unang-una, no, sana maunawaan ng ating mga kababayan na napakalaki po ng compound. Ito ay 30 hektarya, 30 hectares, no? Parang isipin mo isang malaking golf course.
Wow. Pero ang pagkakaiba lang po nito, ito'y konkreto, ito'y sementado, at punong-puno ng mga gusali o ng mga buildings na may kanya-kanyang, alam niyo na, kung naghahanap ka, maaaring may pintuan dito, may pintuan dyan, may sikreto rito, may sikreto dyan. Meron pa baka maaaring sa ibabaw, maaaring sa ilalim. No? Ang mabigat yung sa ilalim. At ang mabigat dito kasamang Deo, Opo. titingnan nga namin, chinecheck namin, ito ba'y naisabit sa plano? Sa engineering dito sa Davao, Oo, o yung- baka ginawa lamang to ng alam mo na Yung na- parang building permit, yes, kumbaga. yes, yung plano nito na isabit ba o mukhang wala, no? Mas mabigat iyon dahil hindi mo alam saan ang lagusan nito, saan pupunta ito. Kaya sa mga ating mga kababayan nakikinig po ngayon, ganun po kahirap ang dinadaanan ng ating kapulisyahan. Isipin nyo, they have to pacify people outside habang minamadali nilang isa-isahin, no? Isa-isahin dahil kamukha nito. Halugulugi mo lang to kung merong tao diyan sa loob ng pinto, sa ilalim ng ano, ang hirap na eh, di ba? Halugo o meron diyan sa kisame. Eh ano pa yung 30 hectares sa Wow. kasamang Deo. Pero no? dun sa mga sa Police Operations Secretary Abalos, sir, ilan na ba yung mga nakita mga secret passages doon? Well, Secret pwede doors. kaming may ipakita, no, na iilan that will not compromise our operation right now. Okay. No? Yun lang, sana maunawaan ng ating kababayan. Meron po talaga yan, may papakita kaming iilan na pina-check ko talaga sa police kung pwedeng ipakita para lang makita ng publiko. Na sana lang wag mako-compromise yung ginagawa namin yun. Hindi maapektuhan po yung ating ginagawang operasyon po nila General Nick Torre, nila Chief Marbil. Hanggang ngayon, Chief Marbil, nandun pa rin po sa Davao. Anong klase, sir, yung mga secret passages? Ano ang pintuan niya na? Para mga pintuan ng safety vault ng bangko? Konkreto ba yan? Mahirap bang pasukin yan? Well, may mga ganon, may mga ganon, may mga kwartong iba rin kung makita po ninyo, no? So yan po ang ginagawa ng ating kapulisan sa iyo. Just bear with us, no? Ang maraming tatanong hanggang kailan ba to, kaano ito. Tandaan po natin na ito'y ginawa because of the compiled intelligence report, no? Meaning lahat ng agencies sa intelligence ito binigay at ang intelligence report nandun pa rin siya. Babalikan po natin mabigyan si Secretary Benhar Abalos. Abay, mamaya tanongan natin ilang oras na lang ba? Ilang days na lang ba? Mahuli na ba ang Pastor Apollo Kibuloy? At ang PNP ba ang ating mga otoridad? Ang PNP DILG, naniniwala ba na nandun pa rin ang Pastor Apollo Kibuloy sa compound ng kanilang lugar sa Davao City? Ano ang posibilidad na siya ay nakatakas? Yan po ay babalikan natin. Siyempre, sa pagbabalik natin palatuntunang DILG sa DZRH Break Time. At siyempre, pag-usapan din natin ang issue mamaya tungkol sa dating mayor ng Bambantarlac, dismissed Mayor Alice Guo. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. The Seal of Good Local Governance for Barangay is more than just an award. It's a commitment to excellence, a journey towards efficient, equitable, and quality public services. This performance assessment and recognition system is designed to highlight the remarkable efforts of barangays across 6 governance areas. At its core, the SGLGB puts primacy to integrity and good performance as pillars of meaningful local autonomy and development. In line with the Bagong Pilipinas call for transformation, the SGLGB aligns with a vision of a responsive, visionary, and accountable government. In 2023, the DILG implemented the SGLGB to 42,041 barangays nationwide to profile and assess the performance of barangays for the year 2022. Out of the said number, 39,623 barangays were assessed to determine baseline information on various indicators, identify performance gaps, and recognize good performance. The SGLGB is not just an award, it's a celebration of commitment and the relentless pursuit of excellence. Let us continue to work hand in hand towards building prosperous, inclusive, and resilient communities. Sa DILG sa DCRH Break Time.
tuwing Miyerkules alas 4 ng hapon kasama ang mga tagapagbigay serbisyo publiko Lakay Deo Macalma at DILG Secretary Ben-Hur Abalos. DILG sa DZRH Break Time. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalang? Balik po tayo mga kaibigan sa ating programa DILG sa DZRH sa Break Time It's been raining with Secretary Ben-Hur Abalos. in Secretary Abalos sir, alam ko bilang DILG Secretary, Manila. lahat ng mga intelligence information ng Philippine National Police na under sa inyo, palagay ko nababasa mo na lahat yan. Di ka nababalik. Ilan ba ang kasama ni Pastor Apollo Kibuloy? Kasi sabi ni General Marbil at General Torre, yung heartbeat na nakuha dun sa kanilang detector, mukhang hindi lang isang tao yung mga nadedetect nila sa underground, Secretary Sir. Well, hindi lamang heartbeat ang ating tinetest dito, pati rin ang galawan sa loob. May mga makina tayong mga modern ngayon na hiniram no, tungkol dito, bukod sa mga aso na kinuha K9. natin. No? Just to make sure, kasi iba na rin yung teknolohiya and you're talking of an area na talagang medyo malalim sa ilalim. No? So, yun lang. Dapat lang kaya maski naman ganito, pinag-iingatan pa rin natin dahil of course baka mamaya yung sa baba masuffocate o kung ano mangyari. Yes, Kaya napakahirap tong ginagawang ito. Pero kailangan ni mahuli ba ng buhay si Pastor Kibuloy? Well, hindi naman dead or alive. Hindi po tayo ganon. We respect the Human sanctity of rights. life. Opo. Anyway, Secretary Sir, nako, eto nga, pakisagot niya itong aligasyon ni Attorney Israelito Torreo, ang Torrio, ang legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ. Ang sabi, ang gobyerno daw, Secretary, parang nagpapatupad na ng de facto martial law dun sa dito sa pagtugi sa pag-seseb ng arrest warrant kay Pastor Kibuloy. Well, alam mo, napakasimple lang naman Nagkaroon ng kaso. Ang kaso ay pangmomolestya ng minor de edad, sexual assault, molestation of a minor, human trafficking. Nagkaroon ng hearing sa fiskal, natalo. Binigyan ng naging People of the Philippines, may warrant. At yung tao, imbis na duminig dito sa korte, nagtago. Tatalikurin na lang ba natin yun? Ngayon, ina-aresto mo, sabihin, martial law na. Hindi naman dapat yata ganon. Dahil kung lahat na lang ng may warrant ay magtatago, wala mangyayari sa ating bansa. Hindi ba? Kaya kung ako, Atty. Torion, mas mabuti pa being, the agent of the court, payuhan mo na ang iyong kliyente na sumuko na siya. Harapin niya na kaso sa ang korte. kaso. Importante po iyon. Ito nga pala, Secretary Abalos, sir, isa pang issue rito. Ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, hindi lang dito sa Pilipinas, meron din sa Amerika. Yes. Di ba? Di ba may mga victims na nagpunta doon sa Amerika at nag-file ng kaso doon? Yes, mabigat din po ang kaso ni Pastor Kibuloy sa Amerika, no? Ito nga ang sinasabi nila, yung tinatawag natin ng extraordinary rendition, no? Yung sinasabi nilang ganon, no? Pero alam mo, meron tayo sinusunod na batas natin at may sinusunod tayo mga extradition treaty. Malinaw po naman po iyan na kung saan sinasabi na ang Pilipinong may kaso rito ay dapat managot dito sa Pilipinas. Dito siya managot. Humarap siya sa kaso natin at yung sinasabi ko sa kanya, Atty. Torion, pasagutin mo na lang yung kliyente mo rito dahil Pilipino tayo. Hindi po pwedeng iba. Dapat dito muna siya managot sa Pilipinas. Paano kung mag-request ang Amerika ng extradition na Secretary Abalos? I-turn over ba ang Pastor Kibuloy from the Philippines? Dadalhin sa Amerika para litisin din siya doon? Well, ganito po yan, no, Pastor, at sa ating mga nakikinig. Hanggat may kaso ang Pilipino, yung sovereignty natin sa country, no, yung pagkilala sa ating karapatan na ating mga citizens, no? So dapat dito muna siya dahil dapat harapin niya muna ang Pilipino. No, harapin niya Pilipino, dito siya maglitis, dito muna. Importante po 'iyon. So kailangan matapos muna yung kaso rito bago yun. And then let's see the treaty. Ito yung sabi extradition. Let's move to that. But what is important, unahin po ang kaso sa Pilipinas. paano kung may judgment na dito sa Pilipinas? Halimbawa may imprisonment na
ite-turn over po ba sa Amerika? Well, kailangan po, tingnan muna po, managot muna siya sa Pilipino. At i-review natin ang treaty natin. Pero dapat dito muna siya. Managot siya dito. Ayan, mula sa Davao, mula kay Pastor Kibuloy, mula Davao, dumako tayo ng Bamban Tarlac Secretary, sir. Pero bago tayo dumako kasama mga ito lang sa mga nasa kalye ngayon sa nakikinig po sa aming radyo para alam nyo lang po, no? Ngayon Agosto 28 tumawag ako sa Office of the Civilian Defense. Ito'y at of course sa Pag-asa kung ano yung mga umuulan-ulan diyan. Ang moderate to heavy rains ay nasa Metro Manila, nasa Bataan, Zambales, Cavite, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro at Romblon. At sinabi rin po dito ng Pag-asa at ng OCD, bukas 29, magkakaroon ng moderate to heavy rains kasama maulan pa rin. sa Pangasinan, sa Bataan, Zambales, and northern portion sa norte ng Palawan at Occidental Mindoro. Sa report na tinanggap mo, Secretary, sir, wala bang mga binahang lugar at wala namang landslide? Well, hindi ko pa ho na kukuha yung complete report pero may mga baha-baha na din ako nakikita kakangina, no? Okay. Secretary, sir, dumakal sa Bamban Tarlac. Alam po natin na siyempre dismiss na ang kanilang mayor, Alice Guo, at nagtatago ngayon nasa Indonesia. Ang tanong dito paano na ang pamalakad sa munisipyo ng Bamban Tarlac? Nasuspend yung mayor kasama ang vice mayor. Sino ang acting mayor ngayon at vice mayor? Secretary, sir. Well, tama ka kasama Deo, no, para malaman po ng ating mga kababayan nakikinig ngayon. Naubos talaga dahil yung si Alice Go ay dismissal from service na po, no. Yung kanyang vice mayor naman ay 3-month suspension, no. Suspension. At lahat ng konsihal. Lahat ng konsihal suspended 3 din? months. Isa lang po ang naiwan. Wow. Ang pangalan nung naiwan nito si Eranio Timbang. Ang tanong, bakit siya naiwan? Dahil bakit naiwan? Pinag-uusapan nito pag-open ng Pogo, siya lang yata ang tumutol. Ganun ba? Oo, kaya siguro siya opposition doon. Opo. Kaya si Eranio Timbang, siya po yung nanumpa sa akin at siya na po yung alkalde ngayon. So ang tanong, for the next 3 months, no? Ano ang mangyayari ngayon? Kasi ang desisyon ng ombudsman, 3 months suspended din yung Liga ng Barangay. Yung SK na 3 months suspended din. Pati SK nadamay din. Kabata. Yung business permit and license suspended din, no? At ang MLO niya ay suspended din, no? SK, no? SK. Okay. So, dahil po rito, ang ginawa namin is that nagkaroon kami ng tinatawag nating komite, no? At ang komite na ito ay binubuo, dali lang parang one-man rule ngayon, ha? Si Mayor Timbang ang acting mayor, acting vice mayor. Ayan. Pero ang maganda po rito, may 3 tao, no? Ito pong 3 to, sa batas po kasi natin kasamang Leo, kung suspended ka, yes, no, sir. o wala ka sa yung partido mo ang at that time na tumakbo ka, yun ang magsasabi kung sino ang nominee nila para magpalit sa iyo. So yung 3 po rito, yung si Salting Ernesto ay member ng National People's Coalition, si Robin Mangilman ay member ng National People's Coalition, at si Mary Andre Laksamana ay member ng Aksyon Demokratiko. Ang magno-nominate yung partido nila. Pero inuulit ko lang po, ito'y temporary lang, 3 months lang po ito. Wag nating naman masyadong husgahan dahil they're presumed also to be innocent until their guilt is proven, no? Pansamantala lang po ito, after 3 months babalik po sila. So nagbigay na ngayon yung 3 ng tinatawag ng nominee galing sa partido nila. Yung ibang naiiwan naman, nagtayo po tayo ng committee. Itong committee na to ay binubuo ng 3 civil society organization, isang presidente ng Philippine Councilors League ng Tarlac, yung pong regional director namin, si Attorney Nuida ng DILG, at of course, ito'y pinapangunahan ng ating Yusek Marlo Iringan na kung saan pupunuin na po ito. Probably by tomorrow, puno na ito lalabas na rin yung order at inisa-isa po nila through kung sino po ipapalit na iba. Only for 3 months. Buong sangguniang pambayan, Secretary, sir, pupunuin yan. Pupunuin po yan, yung mga natira. Pero po sa 3 sinabi kong may partido,
na yung partido ang mag-aano po, Ganun ba? magno-nominate. So paano yan kahit yung natalo na eleksyon, kung kasama sa partido, pwedeng i-appoint? Pwede po siya i-appoint ng partido, i-nominate ng partido. Mhm. Ayan, sa bagay 3 months lang naman yan, ano? ha? Opo. Anyway, so 1 man rule ngayon for the meantime, si Mayor Timbang. Okay naman siya. Maganda naman yung pamamahala niya. At maayos naman po. Ayan, okay, Secretary Sir. Malupit yung mga sinabi, revelation ni Sheila Guo, itong sinasabing kapatid ni Mayor Alice Guo kahapon sa Senado. Abay, ang sabi po Secretary Sir, yan, nagpalipat-lipat sila ng sasakyan, sumakit na itong bangka hanggang sa makarating doon sa Sabah, Malaysia. Ang tanong dito, Secretary Sir, sa mga intelligence report ninyo natatanggap, sino-sino ba ang mga tumulong dito kay kina Alice Guo para sila ay makapagtago sa batas at eventually ay nakatakas sa bansa? Well, iniimbestigahan pa rin po iyan, no? Actually, meron tayong Philippine PNP Maritime, pero kokonti lang po ang mga bangka nito dahil sinasabi sa akin ni Chief Marbil, para magpatakbo ka lang ng 1 oras, napakamahal ng gasolina eh. Wow. Ang plano niya nga gawin, ibigay na lang lahat to sa Coast Guard. May ganun siya pag-iisip dahil talagang hirap na hirap po sa gastusan, no? Well, in any case, ito po iniimbestigahan on the ground, pero sa totoo lang, we are 7,000 islands, no? We're an archipelago. So hindi lamang ito eye-opener, hindi lamang ito kay Alice Go, pati yung smuggling, yung lahat ng klaseng mga akto ng maski sa drugs, no? They're using itong tinatawag nating coastal areas eh. Kaya talaga dapat ito igtingan ito at damihan ng checkpoint sa mga lugar na yon. Kung matatandaan po ninyo yung alitagtag, Yes sir, yung drugs. yung 1.4 tons, no? One of the biggest na nahuli natin sa kasaysayan ng Pilipinas, yan po ay galing sa coastal area. Okay. Secretary Sir, isang araw, actually kahapon inulit ng Pangulong Marcos na alam na niya kung sino ang mga tumulong dito kay Alice Guo para sila ay makatakas at makapagtago sa batas. Baka sa'yo galing intelligence report ng Presidente. I-share mo naman kami. Well, gato na lang yan. Mahirap kasi magsabi na antayin na lang po natin yung official. Mahirap pangunahan. Pero ito'y talaga binubusisi maigi. No? Lahat ng angulo tinitignan, lalo na yung proseso po rito. And of course, importante rin dito, Lakay, yung ating mga private ports, yung mga private hangar sa eroplano rin. Sabagay, tumakas siya sa bangka di ba? Bangka po. Meron tayong mga eroplano na private talaga yan. Lumalabas yan. Dapat pati yan, review ang protocols niyan, i-review ang procedure niyan, lalo na yung mga dala-dala niyan, to and from abroad. Napaka-importante din yan. Ito bang mga kasabot nagbigay ng proteksyon, Secretary Sir, mga opisyal ba ng gobyerno, nasa PNP, nasa military? Well, antayin na lang natin. Magaling talaga sila. Opo. So, hintayin natin ng Presidente na magsabi kung sino sila. Ayan. Anyway, Secretary Sir, ayan na, isa pang issue nga rito, ayan na. Ano itong sinasabi ni Senator Rayson Tiberos kahapon na ang mga Guo daw ay gumastos ng 200 million bribe ang ilang opisyal para sila ay maprotektahan makatakas. Nako, napaka-serious allegation no. Dapat talaga imbestigahan ng gusto po yan. Hindi po pwedeng ganyan-ganyan lang yan. Kasi hindi lang si Alice Go ang pinag-uusapan dito. Ito na mismo yung proseso ng alam mo, demokrasya tayo Opo. At sa bawat demokrasya ng gobyerno, ang pinaka-bedrock mo is always your judicial systems. Once mayorakan yan sa lahat ng bagay, pwede mag-collapse ang gobyerno. No? I'm talking of kamukha itong simpleng warrant of arrest na ito, itong mga simpleng dapat yan talaga igtingan yan at hanapin po yung mga taong yan. Ayan, may threat ba ng destabilization, Secretary? Wala namang threat. Nagkasabay-sabay lang yung problema natin. So nakita mo naman kasamang Deo yung lawak ng responsibilidad ng DILG kasi hindi na unawaan ng tao, akala kung ano yung DILG lang, pero hindi nila alam, sakop namin ng police, ang fire, sakop namin ang mga jail, sakop namin ang mga governor, mayor, konsehal, Commission on Women, on Youth, on Muslim Filipinos. So ito lang, kaya importante rito habang ginagawa mo lahat itong mga problemang ito, nagka-capacity building ka and making sure na lahat yan
dikit-dikit yan eh. Kung maganda pamahala ni Mayor, masama peace and order, babaksak. Maganda peace and order, masama ang pamamahala ni Mayor, babaksak. So dapat nakatono lang lahat yan. At totono lamang yan kung talagang lahat ay sumusunod sa batas. No? Alam niyo, Secretary Sir, ang dahil malaking issue na tinututukan natin ngayon, ninyo, ayan, at of course, ang Pangulong Marcos, alaka na ng kanyang mga eyebags, ha? Araw-araw ba nagbibigay ka ng report sa kanya tungkol kay Goo at Pastor Kibuloy at maging si dating Congressman Arnie Teves. Well, Secretary yung pa, Sir. isa pang problema yung kay Arnie Teves dahil of course, inaantay namin. Akala ko nga last week na o 2 weeks ago yung kanyang extradition, no? Coming from East Timor, papunta rito. Yung pa-follow up din namin yun, yung kay Arnie Teves. Oo. Anyway, Secretary Sir, so sa mga ganitong issue, alam mo, kung papahinggan mo lahat yung mga nasa social media, ayan, sari-sari mga opinion, ayan, kung ano-ano mga aligasyon. So, ano ang bilang DILG Secretary, hawak niya ang PNP, Bureau of Fire, BJMP at iba pang ahensya, ayan, buong local government units. Ano ang inyong assurance sa ating mahabayan na Secretary? Ano inyong mga mensahe sa kanila na dapat huwag masyadong mabahala sa mga nangyayari ngayon? Dahil sabi nyo, sensitive ang sitwasyon ngayon. Well, ganito lang po yan. Kaya po ganito ang sitwasyon dahil of course, nahuli. No? Mas masama siguro kung pinabayaan na lang natin itong warrant of arrest, tumalikod na lang natin, pinabayaan. Naging cold case na lang, hindi ba? Hindi mo na pinursue. Yung nga pinipursue mo, kaya nagkakaroon ng ganitong issue. No? Yung kay Alice Goo, nagkaganyan dahil of course nahuli yung isang malaking dyan sa Bamban, no? So this is part of our process, no? But what is important, ang bawat isang ahensya ay sumunod sa prosesong ito at sa mga namumuno naman talagang i-check nila lahat po ito na ito yung anong tama. At sa mga mamamayan pa naman po, kamukha po na nangyari sa Davao, I'm just of course asking na sana maunawaan po natin lahat ang prosesong ito para walang misunderstanding po bandang huli. Ayan. Kasamang Deo. At isa pa, Secretary Sir, ano ang hakbang ngayon ng DILG para maiwasan na ang nangyari sa Bamban Tarlac na hindi para lehitimong Pilipino ang na-elect nating mayor dyan sa Bamban Tarlac? Well, nasangkot pa sa mga illegal activities. It all boils down to the function itong civil registrar. No? Nasa local government code po yan. Kung ikaw ba ay magpapagawa ng birth certificate, anong kailangan mo? Yung iba kasi sa atin, mga hilot na alala mo sa probinsya. Ay, oo. Mahirap. Kung mo, kawawa rin ang ating mga kababayan na nahihirapan. So, siguro tignan ng Kongreso din ito kung anong mga tamang i-amenda po rito para higpitan. On our part sa DILG, pinapacheck po namin doon dahil may isang provision doon na dapat magkaroon din ng plano itong sila kung paano po itong checkin maigi. Kasi merong iba pa dyan, on the basis of mga papeles na sa ambang yung affidavit ng hilot o yung saan bininyagan, etc. So dapat i-review talaga po lahat ito dahil nakita natin dito how weak it was Biro mo para naging Pilipino ang isang, di ba? Allegedly, Opo, di ba? So dapat talaga ma-check at mabusisi po maigi ito. Ayan. Ang ating Commander-in-Chief, di ba nagagalit sa inyo ni Secretary Sir at PNP? Ba't ang tagal-tagal niyo? Ba't niyo mahuli si Pastor Kibuloy? Ba't nakawala itong si Alice Goo? Oo. Yeah. Pero ito naman talagang ginagawa naman ng lahat ng ating kapulisan. Nakita naman natin talagang at sa ating kapulisan, no, lalo na yung mga nasugatan, saludo ko sa inyo, no. Alam ko walang tulog kayo, sila Nick na nandiyan ngayon. But of course, yan po ang ating duty. Alam kong ganyan, but of course, importante rito ang maximum tolerance. Ayan. Isa na lang, Secretary Sir. Ilang oras, ilang days na lang bago mahuli si Pastor Kibuloy. Wala ba kayong timeline? Well, ang sabi sa akin, mukhang malapit na. No? And that is, of course, our paramount goal, our duty, no? Na dapat mahuli po siya. No? Doon tayo nakatutok. Kasi, eto na nakita mo na isang lugar, nakapag-focus ka na kung saan doon, nilagyan mo na ng maraming tao, eto ka na malapit ka na Kaya nabigla nga kami dito sa desisyon kung kailan malapit na no? So, malapit na po yan, kasamang Deo. May mga politiko bang sumusuporta?
Ang sa akin lang is tingnan na lang po natin, no, maging maging observant na lang po tayo at of course may kanya-kanyang paniniwala tayo, lalo na sa reliyon. Importante na po ang respeto. Kung ating respeto ang bawat isa, respetuhin rin po natin ang batas at sa tanging paraan lamang ay unawain natin ang nangyayari. No? Kasi baka akala nila is temporary restraining order. Iba yung restrain. Sabi ng restrain, inaano ka, wag kang pinipigilan ka. Ito hindi po pinipigilan. Protective, pinoproteksyonan ka. Iba po yun sa pinipigilan ka. Secretary Bernard Abalos, sir, maraming salamat po at sana next week sa ating programa ay andito ka ulit. Okay, dito po ulit. Salamat po at magandang hapon mga kababayan. Thank you. Maraming salamat Secretary Bernard Abalos at yan po ang kabuuan natin palatuntunang DILG sa DZRH Break Time. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. Inyong napakinggan ang DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay Mayor Deo Macalma. Hanggang sa susunod na Miyerkules, tumutok, makinig, alamin ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa kasulok-sulukan ng mga barangay. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time.